ang ARM. Gusto po natin bigyan ng pantay na pagkakataon ang lahat ng Pilipino. Kaya nga dapat may boost up para naman makakatch up ang ating mga kababayang nasa laylayan. Halimbawa, sa budget na iminumungkahin natin para sa 2015, 5.17 billion pesos mula sa budget ng DPWH ay nakalaan para sa infrastruktura ng ARM. Kasalukuyan na po nating pinapanday ang panukalang Bangsamoro Basic Law. Humihingi po tayo ng pag-unawa sa ating Kongreso. Okay dito. Mahalaga pong maging masusi ang paghimay natin ng bawat probisyong ilalatan. Sa abot ng ating makakaya, isusulong natin ang isang panukalang batas na makatwiran, makatarungan at katanggap-tanggap sa lahat. Kung may sasabatas nga po ang Bangsamoro Basic Law bago matapos ang taon at may sasagawa ang kinakailangang plebisito, mabibigyan ng 1.5 taon ang Bangsamoro Transition Authority para ipakita ang positibong pagbabago. Kung maantala naman ito, natural pong iikli rin ang panahon para mapatunayan na tama nga ang landas ng kapayapaang tinatahak natin. Napakarami na nga pong natin narinig at napakarami na nga po natin nararating dahil sa tiwala. At wala tayong balak basagin ang tiwala nito. Ang gobyerno ninyo ngayon, mayroong isang salita. Hindi ko na po iisa-isahin ang mga natupad nating panata sa tudadaan. Baka masabihan lang tayong nagbubuhat ng sariling bangkot. Pero mahirap din naman hindi tayo magbanggit dahil malamang nag-aabag na ang mga magsasabing wala tayong ginawa. Kaya sabahan ninyo na lang akong magbigay ng ilang halimbawa. Trabaho at pagkakataon para sa napakaraming Pilipino na likha at patuloy pang nililikha. Sa katunayan, mula Abril 2013 hanggang Abril ng 2014, nasa 1.65 million ang nadagdag sa bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho. Minanang kakulangan sa aklat, upuan at silid-aralan, napuno na. Habang ang mga panibagong pangangailangan dahil sa K-12, pinupunuan na rin. 1-to-1 police-to-pistol ratio, meron na rin po. Modernisasyon ng sandatahang lakas, nangyayari na. Pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao, sumusulong na. Pagangat ng ating ekonomiya, tuloy-tuloy pa rin. Sabay-sabay nating natutupad ang ating mga pangarap. Kalusugang pangkalahatan, silid-aralan, trabaho, daungan, kalsada, paliparan, kaligtasan, kapayapaan. Ang nabawi nating pambansang dangal, sinamahan pa ng pagkilala ng mundo sa bagong anyo ng Pilipinas. Ang kaban ng bayang mula sa pawis ng mamamayan, ginugugol para lamang sa kanilang kapakanan. Pakinggan po natin muli ang isa pa sa ating mga boss. Ako po si Gina Lastrado, 47 years old. Galing po ako sa Isla 1, Barangay 1, Itzero, Maricaban, Pasay City. Ang trabaho ko po doon sa may pinanggalingan namin sa Pasay, ako po yung businesswoman. Ngayon po, pinagpatuloy ko pa rin ma'am yung pagtitinda ko. Kailangan po dito tsaga. Nilolocate po kami dahil sa aming lugar po na sasabing danger zone. Kami po kasi nasa tabi ng ilog, yung undoy, grabe po talaga. Sabi ko nga, hindi mo akalain na masasabi mong mabubuhay pa kami. Kung ikukumpara yung buhay namin doon sa Pasay, saka dito, umulan man, bumagyo, kumbaga nakakatulog ka ng mahimbing. Wala kang pangamba na, ayan na ang bahay, hindi ka nakakatulog dito, doon sa atin ang galingan namin. Kaya nga sabi ko doon sa mga kasama ko, sa mga natira pa doon, lumipat na kayo kasi wala na kayong pangamba, wala na kayong baha. Pag dating namin dito, binigyan po kami ng grocery, saka binigay sa amin ng susi. Natin po kami dito sa bahay namin. At yun pong 18,000, yun ang panimula ng buhay namin dito. Binigyan niya kami ng digdigan ang nasa mga taga-squatter area doon sa lugar namin. Napakaganda ng buhay namin dito rin namin. Masasabi mong amin na talaga itong lugar na to. Ngayon nga po ang problemang dinatan na solusyonan.
Ang nandyan, tinutugunan. At ang problema parating pa lang, pinaghahandaan na rin. Naniniwala ko, kung mananatili ang inyong tiwala, solusyonan natin ang mga ito. Tingnan po natin ang sitwasyon sa enerhiya. Ginagawa na po natin ang lahat para siguruhin na tutugunan ang lumalagong pangangailangan ng bansa. Sa kabila nito, meron pong mga pangyayaring talagang hindi natin inaasahan na maaaring magbunsod ng problema sa susunod na taon. Halimbawa, kailangan natin bunuin ang mga kakulangan dahil sa outages para sa maintenance ng mga lumang planta. Nang mga bigla ang pagginto ng operasyon dahil sa pagkasira at ng delay sa implementation o sa pagsasatayo ng mga bagong planta. Huwag po natin kalimutan, may banta din ng El Nino na makakaapekto sa kapasidad ng ating mga hydropower plants at magpapataas pa ng demand sa kuryente. Kung sa ating mga kabayan nga, lalakas ang gamit natin ng electric fan o aircon dahil sa init ng panahon, lalo naman po sa mga industriya at negosyo. Hindi ito kasing simple ng pagpunta sa tindahan at pagsabing pabili nga po ng 600 megawatt generator at paki-install na rin bukas. Ang habol natin, kumpletong paghahanda para hindi tayo maparalisa sakaling mangyari ang worst case scenario. Dapat kahit sa susunod nitong pang-usbong ang problema, meron na tayong pinaplanong solusyon para dito. Kaya nga po, inatasan ko si Secretary Ito Pitilla ng DOE, makipag-ugnayan ka sa Joint Congressional Power Commission, sa Energy Regulatory Commission, sa industriya at yung pinaka-importante sa mga consumer upang matagdagan ang kakayahan nating tugunan ang problema sa enerhiya. Batid ko rin pong apektado ang mga boss natin sa pabugsong-bugsong pagtaas ng presyo ng bigas. Mukhang totoo nga po ang mga ulat. May ilang mga halang ang bitungang hoarder na itinatago lang ang bigas para kapag tumaas ang presyo, ibebenta nila ang stock para kumita ng di makatira. Hindi po pwede ito. Kung sa tingin nila, wise sila, mas mahusay ang ginagawang diskarte ng gobyerno. Ang agarang solusyon, mag-i-import po ng bigas. I-supply sa merkado, pababain ang presyo. At pananatilihin ito sa reasonabling antas para malugi ang mga nagsamantala sa mga Pilipino. Noong Nobyembre ng nakaraang taon, nagsimula na tayo mag-import ng 500,000 metrikong tonelada para magsilbing ayuda sa supply na pinanipis ng nagdaang mga bagyo. Dumating na lahat ito nitong Marso. Ito ding Pebrero, inaprobahan ng NFA Council ang pag-angkat natin ng karagdagang 800,000 metriko tonelada bilang pagpuno sa ating buffer stock requirement. At 360,750 metric tons na nito ang dumating ngayong Hulyo. Pagdating na Setyembre, makakarating na ang kabuuan. Naaprubahan na rin ngayong Hulyo ang agarang importasyon ng 500,000 metrikong tonelada ng bigas sa pamamagitan ng open bidding. May standby authority rin ang NFA na mag-angkat ng karagdagang pang 500,000 metrikong tonelada bilang paghahanda sa magiging epekto ng kalamidad sa ani at sa presyo ng bigas. Kapag dumating ang karagdagan natin inaangkat, mapipwersa na ngayon magbenta ang mga hoarder ng bigas na nakatago sa kanilang kamay. Sa mga hoarder na ito, kung gusto ninyong makipagmatigasan, okay lang, subukan ninyo ang estado. Tandaanan lang ninyo. 6 na buwan lang ang itatagal bago mabulok ang stock sa mga warehouse nyo. Siguradong malulugi kayo kapag nalunod na ang merkado sa dagdag na bigas. Kumikilos kayo kontra sa mga Pilipino. Kami naman, isinusulong ang interes ng bawat Pilipino. Tingnan natin kung sino mananalo. Bukod po sa pag-iimbestiga sa di umano'y nagtago ng NFA rice, sinisiyasat na rin natin ang lahat ng mga pwedeng nagkuntsabahan sa mga ahensya. Iniimbestigahan na ang mga empleyadong pinagdududahan upang makasuhan at mapakulong ang mga may sala sa lalong madaling panahon. Sabay ng pagtugis sa mga mapangabuso, patuloy rin ang mga proyekto natin para alagaan ang mga nasa sektor ng agrikultura. Ginagawa natin kaakit-akit na kabuhayan ang pagtatanim ng palay.
Alam naman po natin na tumatanda na ang ating mga magsasaka. Kaya malaki ang may tutulong sa food security kung mahihikayat natin ang mga kabataan na pasukin ang ganitong hanap buhay. Nagkakaloob po tayo ng mga makabagong kagamitan sa pagsasaka para sa disenteng pagtanim at pag-aani. Mula 2011 hanggang Mayo ng 2014, na ipamahagi na natin ang kabuuang 4,628 production machineries, 11,363 post-production machineries at 105 rice mills sa iba't ibang farmers associations. Sa tulong po nito, nabawasan ang nasasayang sa ani ng ating mga magsasaka. Bukod rito, pinapaglad natin ang mga patubig. Nagpapagawa tayo ng farm-to-market roads at nagsusulong ng training programs upang masagad ang kanilang kita. Pag-usapan na po natin ang budget. Ang ehekutibo nagmumukhay ng mga proyekto at programa. Inaaprobahan naman ito ng Kongreso. Kailangan nga lang po natin itigil ang ilan para makasiguradong sumusunod tayo sa naging desisyon ng Korte Suprema ukol sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Alam po kaisa kayong mga nasa bulwagang ito sa paniniwalang hindi dapat ipagkait ang benepisyo sa ating mamamayan at dapat nga itong makarating sa kanila sa lalong madaling panahon. Kaya nga po, ipinapanukala namin ang pagpasa ng supplemental budget para sa 2014 upang hindi naman maantala ang ating mga programa at proyekto. Kasabay po nito, nananawagan din tayo